So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, the long wait is over. At eto na, 1UP 3 finals. No comment or speechless, no? Kasi ang ganda ng naging, sabi natin, naging journey ko dito sa tournament na to, no? Napaka even ang daming mga battles na hindi naganap or hindi natin na-review dahil hindi nagpunta yung mga battle MC nakasali. Walang problema. It is what it is. Lord Manuel versus R-Zone, isa sa mga dalawang battle MC na sobrang init sa mga brackets nila. And sabi ko sa last video ko, sa last review ko, gusto ko magbigay ng prediction or gusto ko magbigay ng insights, no? Insights, prediction sa battle, pero inisip ko kanina kung ano nga sasabihin ko, pero parang ang hirap magbigay ng prediction or insights sa dalawang battle MC na to. Kasi si R-Zone nung mga time na to undefeated siya, 8-0 siya. Si Manuel naman 5-1, no? So alam ko hindi naman tayo pwede mag-base lang sa standing, pero yung pinakita kasi nila sa tournament, yun talaga yung magiging basehan natin eh. Parehas silang mainit guys. Si R-Zone, grabe. Round 1 pala ng tournament. Tsaka round 2, grabe na yung nakita kong sa kanya. Nakita kong firepower. Kay Manuel naman, hindi rin naman naging malinis yung last performance niya, pero yung mga punches niya, yung setup niya din punches, sobrang solido rin. So ayun lang siguro masasabi kong hirap. So nakaka-excite kasi sa 1UP tournament, pangatlo ko na to. Na-review natin yung 1UP, tapos yung 1UP 2, tapos eto ngayon. Ang ganda i-ranking nito kasi 1UP 4 is nasa finals na rin. Final stage na rin yon, pero siguro hindi ko muna siya ma-review kasi mag first round ako ng Isabuhay 2023, tsaka second round once uploaded na yung 4 na quarterfinals. Then ayun, Manuel vs R-Zone, nakaka-excite. Actually pinanood ko muna yung deleted scene. Nagkaroon pala ng initan, no? So let's see. Nakaka-excite yung battle na to guys. Gusto ko na tong panoorin. To be honest, invited ako dito. December 18 to. Invited ako dito sa Alegway na to. Pero hindi ko na to naabutan, itong Manuel R-Zone. Hindi ko talaga to ginusto na papanood sa live kasi alam ko darating yung time na marireview ko to dito sa channel ko. So, hindi ko na pinanood live, no? Pero andito ako, yung event na to, nandito ako. In-invite ako ni Boss Ryan. So shoutout Boss Ryan, maraming salamat. So yun, huwag natin patagalin, sobrang nakaka-excite yung battle. Manuel vs R-Zone, sino ang pangatlong champion ng 1UP, no? So let's go. Zone, pinili niya mauna si Lord Manuel. Walang bar para kay Lord Manuel. Walang tournament, let's go! Shoutout muna sa ibaw. Charo Alvarez. Gang! Andito na ang Diyos! Laban sa walang pagkakakilanlan. Tinawag yung sarili na R-Zone porque tambay si Iwan. Di ka pwede mag-champion. Bawal sulat mo dito na tipikal. Kaya mawawala. Ulit. Diyos! Ulit. Go! Shoutout muna sa ibaw. Charo Alvarez. Gang! Game! Andito na ang Diyos! Laban sa walang pagkakakilanlan. Tinawag yung sarili na R-Zone porque tambay si Iwan. Di ka pwede mag-champion. Bawal sulat mo dito na tipikal. Kaya mawawala tong R nyo. Asset ng African American. Dahil ako'y gangsta. Kahit ikaw lang kaharap, aangasan ko. Galawan ko'y monster. Kaya ko kantutin mama mo sa harap ng papa mo. Kakawawain ko lang to. Habang binibisit, di ka mahal ng pamilya mo. Di ka iniisip pag ubos na ulam nyo sa bahay nyo. Tsaka ka lang ginigising. Tapos, babars-bars ka pa dyan. Eh, ang pangit na mukha mo.
Ganito resulta ng kantutang. Ginahasa lang ng tanod. Baka Gago. sabihin, puro lait lang aking iboboast. Diskarte ka to, boss. Ironic nga eh. Yung arso nyo pa aking niro-roast. Arso ng puta. You ain't fine, stupid. Paapoy-apoy pa sa pangalan porque nakomentan sa FB ng fire emoji. Nilagay mo lang sa alanganin sarili mo. Humandama pa luha. Dahil ang mga kumakalaban sa Diyos, sa apoy din nagdurusa. Okay. Ang sasabihin mo, nag-aalam mga katamo. Puriyabang ka lang, walang patunay. Baka nagbabaga lang. Kasi hangin lang bumubuhay. Kung sa nakaraan Okay. ko, nakabase gawa mo, di ka makakasapaw. Kahit halugugin ang Pasko, Diyos pa din mangingibabaw. Yun, nagustuhan ko yung linya na yun. May mga lines si Manuel before dumating yon. Malakas yun, pero ito yung pinaka nagustuhan ko. Pasko, Diyos pa rin mangingibabaw. Galing! Galing ni Manuel doon sa part na yun. Yun yung pinaka malakas so far na narinig ko. Galing! Oh, nakabase gawa mo, di ka makakasapaw. Kahit halugugin ang Pasko, Diyos pa din mangingibabaw. Ano? Buwan ko na, taon ko pa. Yung tindi grabihan, mabutasan mo man, ako pa din yung lalabas na batikan. Magtigil sa ilusyon, ako'y kayang palitan ngayong buwan. Di mapigil torneo aking anihan, dahil aking tundek na parang kapitan. Akala mo, Hawks, lang yung ako mananalo? Hindi yun fallacy. Nandito ako to claim the champ. Parang umu-order lang sa Jollibee. Wala kayong Apollo, Vincent ka. Pangalawang nagustuhan ko na linya. Champ. Okay. Parang pumipila na sa Jollibee. Ayos yun. Akala mo, Hawks, lang yung ako mananalo? Hindi yun fallacy. Nandito ako to claim the champ. Parang umu-order lang sa Jollibee. Mula kay Apollo, Vincent Cas, at ikaw na bobong ka-match up, papaupuin ko tulad nyo na wak hanggang ako lang mag-stand out. Ititiklop ko yung apat hanggang kayo ay mapatagsa! Ano? Hoy, putot na rapper! Di ka pang finals, huwag kang feeling. Hindi ka pang pinali. Porque mukha ka nagpapataya ng ending. Pangit ka na. Baduy ka pa sumulat. Hindi ka pang Walter Rap. Akala mo paakit na takbo ng karera mo. Yung pala pang runner up! Pangatlo na linya na nagustuhan ko. Galing! Haymaker yung pinaka binibilang ko. Kasi left finals na to. Manuel na to. R-zone na to. So paramihan sila ng haymakers para sa akin. So tatlo na yon. Sin natin, makinig sa baduy ka pa sumulat. Hindi ka pang Walter Rap. Akala mo paakit na takbo ng karera mo. Yung pala pang runner up! Kaya tiisin natin, makinig sa baon niya na corning line. Dahil sobra na sa katangahan, pag nanalo pa to dahil sa overtime. Kung taka sumulat, huwag mong patunayan, taka ka magbilang. Body bag, 1-0. Shit. Ang hirap. Pero ito yung mga gusto kong battle. Ito yung mga gusto kong i-review talaga or i-judge through online. Galing ni Manuel. Sobrang bawi, no? Kasi yung last performance niya sa semis, hindi yung laban niya kay kay Kaz, no? Medyo nagkakaroon ng stumbles, hindi niya naitatawid na maayos yung mga lines niya. Pero ito, finals against R-Zone pa na sobrang nag-iinit sa bracket, no? Ganun pa yung naging performance ni Manuel. Hoping ako na yung Manuel na ganun is umabot hanggang round 3 na ganun, no? So round 1 ni Manuel, grabe, ang daming punches. Then sabi ko nga tatlong haymakers yon, tol. Tatlong haymakers yung nagustuhan ko. Bars pa nga yung no? Nagustuhan ko pa rin nga pero hindi ko na-count. Nagustuhan ko pa rin yung hindi ka pang finale kahit parang nagpapataya ka ng ending, no? So bars, no? So para sa akin lang yun, punch lang yun, hindi ko i-count as haymaker. So yun, ang daming punches ni Manuel. Kung bibilangin natin yung mga punches, siguro I think estimate ko lang siguro mga 5 to 6 punches yun. Tapos haymakers, I think tatlo lang talaga. Sobrang nagustuhan ko yun. Galing ni Manuel doon. Feeling ko ito yung pinaka prepared na Manuel. Ito yung pinaka malakas na Manuel na napanood ko sa 4 na
sa tatlong battle niya before, dito sa first round ng tournament, second round to semifinals, ito yung Manuel na pinakamalakas na nakikita ko or napapanood ko. So sana round 2 and 3 ganun pa rin yung firepower niya. So R-Zone, let's see, tignan natin kung gaano kalakas yung bawi niya or yung mga punches niya, kung tatama ba. So let's see. R-Zone, let's go! Yo! Sobrang ganda ng matchup na to, guys. Sobrang ganda ng matchup na to. Sobrang match to. I think meron pagka-style clash talaga to eh. So, see. Mula kay Kedo! Ay, putek. Baka magtampo si Boss Ryan. Ini-skip ko yung yung ads, no. Pero kasi may mga ads kasi na nakaka-copyright ako, Boss Ryan. So, di ko alam kung makaka-copyright ako dito. Pero sige, natin to. Okay lang yan. Skip mo na, wag natin skip kaso kakatapos ko lang magsalita. Okay, ano pa? Pag-usapan muna natin yung habang skip na nga to. So, sorry. Rasik at Nayib! Mula kay Kedo, Rasik at Nayib, killing spree, talagang no lose. September hanggang November, 3 buwan ako nag-focus sabay Lord Manuel sa finals. Easy win, hindi ba obvious? December na, ano pang aasahan? Siyempre, bigyan na ng bonus. Anong Flatway game? Yeah! Isa pa. Flatway game! Yeah! Kung nakaraang tournament, hanggang first round lang, inabot ni Mangmang. Ngayon nasa finals ka na, Lord. Di ka pa rin magkakampiyon malamang. Nakadikit na sa'yo yung salitang first. Nangunguna ka sa katangahan. Kung nung nakaraan, first round lang, ngayon first runner-up ka naman. Okay. Ang masasabi... Malakas sana yun, guys. Kung nauna si R-Zone, malakas sana yun. Kaso nagkaroon na ng angulo si Manuel about na sa first runner-up eh. So, I think nabawasan ng ng impact. Sabi ko lang ngayon, first runner-up ka naman. Ang masasabi ko lang, sa laban nyo ni Chanel, tangina nyong dalawa. Nagtulakan lang kayo na nagtulakan sa battle, tapos proud na proud ka pa. Yung video, araw-araw niyang sinishare. Talagang nuknuko ka ng tanga. Yung battle, yung puro na nga tulakan, pinupush mo pa talaga. Okay. After niyang matalo doon, bumawi. I think nagamit na yun yung ganong punto nagamit ni Vincent yun against Manuel, no? Napanood natin yun, syempre medyo fresh pa yun sa akin. After niyang matalo doon, bumawi. Lumaban si Gonggong sa isang babae. Nag-feeling fuckboy at brutal ka on cam. Nakakadiring pangyayari. Oo, yung laban mo kay Venus Lee, para kang nagmukbang ng tae. Grabe! Isang babaeng, kinain mo. Tumira ka ng pokpok, nakamukha ng tiyahin mo. Hindi makatiis. Talo-talo, basta tawag ng laman. May asim pa daw kasi yun, parang suka. Kaya niya sinawsawan. Pero bagay naman, hanep yung chemistry. Isang adik na pariwara ang buhay, tas isang inday na level 3. Real talk! Depressed kang gago ka, kaya ka nagshabu. Di ako nagkamali. Minamaltrato ka nung bata ka, kaya sarap battle ka nagbabawi. Malungkot yung childhood mo. Lahat ng gulpe, salong-salo. Dati ikaw yung laging hinahataw, ngayon ikaw na yung palong-palo. Hindi daw kaya basahin style niya kasi yung Diyos naglalakad sa tubig, ha? Kakadroga mo yan, kaya ka laging high. Yung utak mo, kulang-kulang. Anong naglalakad sa tubig? Gago, lutang ka lang. Di ba bastusan at damayan ang gusto mo? Simulan mo nang mag-ready par. Gugulpihin ko yung nanay mo sa harap mo, tas di ko siya ipapamedical. Tapos yung tatay mo na media Betis, ang puta. Gago ang tumal. Sa birthday niya, re-regaluhan ko siya ng isang sakong asukal. Taba yung paa niya, puro galis na nga halos. Pag naputulan siya ng binte, tsaka ako lang siya bibigyan ng sapatos. O diba ganun lang ginagawa nito sa battle?
Madali lang naman yung invento lines at sarcastic lyrics, tas gusto nyo eto mag-champion. Rapper na chismoso at puro invento, madami na kayong gumagawa nun. Feeling siga sa battle na ako, bakit? Ito yung Uy, the committee along with the judges came up with the decision of voiding both of the MCs. Ay, ganun. Ito yung kaninang pinanood ko bago ko panoorin tong deleted scene to. So, tignan natin to. Therefore, the bout is only judged and scored in their... Oh! Okay. Pero tignan natin to, guys. Isasama pa rin natin to. Let's see, siguro mahirap pala to. Let's see, tignan natin. The league does not tolerate any intentional within the organization. Okay. Putting respect towards every... Okay. So, let's see. Tignan natin. Ang gagawin natin, dahil nga 2 and 3 na lang yung sabi na i-judge. 2 and 3 pa rin ang magiging judgment natin. Pero, parang, ano na lang, for formality 2 and 3. Pero, isasama pa rin natin sa judgment natin yung 1 later. Okay? Tignan natin kung if ever na hindi nangyari yung ganong instances. Tignan natin, isasama natin yung kung may nanalo ba. May nanalo ba dun sa round 1, no? Ewan ko kung itutuloy pa ni Arzon yung round niya, hindi ko alam, pero tignan natin kung itutuloy niya o hindi. Reyan! Napakawak naman nito, Reyan! Ay, ganun, tapos round 2 na to. Round 2 na nga to, so hindi na natapos yung round 1 ni R-Zone. Sige. Pero para sa akin, Manuel yun eh. Manuel yung round 1. Kasi even natapos ni R-Zone yung round 1 niya, para sa akin, hindi ganun yung firepower na hinahanap ko. No? Kulang sa punches or haymakers yung R-Zone na napanood ko sa round 1. Pero yun, dahil nga hindi naman kasali yung round 1, sige, let go na natin. Pero for me, kay Manuel yun. Hindi na natin iskoran yung round 1, pero kay Manuel para sa akin yun, kung sakali. Dapat ginawa nyo lang tong organizer. Oo, stop mo na yan! Gawin yung crew, kaso sa gagawin ko, di nyo magugustuhan. Parang pinitensya, inyong ka-crew ay aking makrukurusan. Yan ang pangharang nyo dito, ini-school lang ang hayop. Ano pa naman yan sa bulakbol? Nasanay mag-over the bakod! Ganyang sulat, tanga lang bibilib, puro pa hype lang buhat, tas wala ding intricate. Sulat at buhay mo parehas meaningless, height at utak mo wala ding difference. Pangit ka na, tapos wala ka pang karisma. Puro pa pam-pam sa rap battle kasi dinalab ng pamilya. Tulogis na to, babanatan ka ng parang iniwan na sinain kasi sa akin kasunod. Napaka-bobo mo naman, pag iniwan mo yung sinain, yung pamilya mo gutom na naman. Dahil sa childhood trauma, kaya sa rap battle umaangas. Pinilit bumuo ng sariling pamilya kasi magulang mo ikay pinalayas. Hindi ka wise! Porket may pera sa turna, ikay todo magpamalas. Makakuha mo lang yung prize pag nagbalat ka ng patatas! Pasang ka sa linya si tanga. Akala nyo constellation. Galing anong na pakiramdam na Galing na pag nagbalat ka ng patatas, prize, okay. Galing nun. Pinalayas. Hindi ka wise! Porket may pera sa turna, ikay todo magpamalas. Makakuha mo lang yung prize pag nagbalat ka ng patatas! Pasang ka sa linya si tanga. Akala nyo constellation. Anong pakiramdam na bumabanat ka na lang para sa consolation? Abo ka na kanina pa. Huwag na magpasikat, wala kang apoy, bullshit. Kung nagpapausok ka, aking ina, malulunod ka sa tubig. Abo, nabuhusan, tubig, nagpausok. Uulitin ko pa ba para malaman pinagkaiba? Estilo mong ganyan, nakakairita. Eh, yung promise mo mag-chop, mawawala bigla. Inuulit mo lang yung dulo. Wala kasing isang salita. Kita nyo naman mga tropa, malayo ang aming diskarte. Pinaabot ka lang sa Alegway Cosa.
para karera may gumarahe. Shit. Sobra. Bigat nun. Bigat yun. Sasagasa ako. Hindi lang basta metaphor. Dahil mas madami pa akong bomba sa Bisayang pasikat magmotor. Di mo kayang lusutan sa estilo mong daladala. Baga, malalait sa nakaraan, sa pangalan, gagawin kayong tanga. Ikukumpara kay ganito, kay ganyan, para masabing iba siya. Kaya paano ka makakapagsunugan, Arson, kung matagal na kitang basa? Tama, tay! Yakin. Yakin ka, gago. Magiging para kay Arson! Okay, walang round 1, no? Walang round 1. Both MCs walang round 1. Grabe. Round 1 pa lang ni Manuel. Sabi ko, ito na yung pinakamalakas na Manuel na napanood ko sa buong tournament. And yan, pinatunayan niya yon. Nadala niya, even na-disregard yung round 1. Parang sinabi niya, okay, disregard mo yung round 1. Ganon pa rin yung ipapakita ko sa round 2. Ganon yung nangyari. So, ang galing ni Manuel, tol. Nagustuhan ko yung mga bars niya. Yung ano ka lang, setup pa lang kasi may meaning na. Setup pa lang, may meaning na, may suntok na. So, props kay Manuel, tol. Ang galing. Ito yung pinakamalakas na Manuel na napanood ko. So, ang hirap. Para sa akin, sabi ko nga, si Arzon yung may pinakauna kong battle MC na nakita dito sa bracket na okay sumulat. Pero, nung narinig ko yung round 1 niya, medyo hindi naging effective yun kay Manuel. So, even disregarded yung round 1, may chance pa naman si Arzon, no, na pantayan yung pinakita ni Manuel sa round 2. Pero mabigat yung Manuel, tol. Mabigat. Yun lang yung masasabi ko. Hirap i-quote na mga nagustuhan kong linya ni Manuel kasi sobrang dikit-dikit, sobrang dami. Sa setup pa lang, sumusuntok na. Kaya, score yun para sa akin. Yeah! Go! Bawi! Bento ka na naman ang kwento. Yo! Ang hilig niyang tirahin yung mga movement at grupo ng kalaban niya. Pero yung grupo niyang baduy, di niya maipagmalaki. Pag pinagtapat ang naumanas at triangulo, magmumukha kayong magbubuti. Mga dugyo! Ano, usapang achievement na ng grupo? Huwag kang feeling heavy, par. Triangulo, may guesting sa piyesta ng baryo habang yung naumanas nasa flip-top festival. O events, rehip mo 1 hanggang rehip mo 5. Talagang pinaiingay ang Rizal. Puro history na event. 2 Antipolo Hip-Hop Festival. Sunod-sunod na pricing tour sa Antipolo. Si Enigma nagtitiwala din. Tapos kayo hanggang ngayon, ano? Paragbi-ragbi pa rin. Wala kang ipagyayabang sa amin. Hindi ka pwedeng panabay. Sige, maglaitan tayo ng grupo. Sino bang mas maayos ang lagay? Tama si Rasik na yung mga triangulo parang banderitas na nakasampay. Kasi lagi lang kayong nakikita kapag piyesta ng barangay. Totoo naman, di ba? Ang hilig mong mang maliit, sarap mong bigwasan sa ribcage. Ang hilig mong mang small, di ka pa nga nakakasampa ng big stage. Mayabang na kung mayabang yung movement nyo, baduy! Nang lalait ka pa't nagko-comment, pag kunento ko dito lahat ng galaw namin sa Rizal, baka abutin pa tayo next tournament. Ayos! Maayos na negosyo. Si Tyke at Husky, okay ang karir. Yung utak, pinagana. Ibang mga kagrupo ko, pati ako, regular sa trabaho. Hindi sa magulang umaasa. Okay, ito na yung hinahanap kong R-Zone. Nagugustuhan ko na yung writtens, nagugustuhan ko na yung content, nagugustuhan ko na yung kung paano niya i-perform, i-deliver. So, ito na. So, feeling ko paangat na yung R-Zone. Sayang yung round 1 eh. Hindi siya nakabawi doon. So, wag na nating isipin yung round 1 kasi disregarded naman na yun. So, yun. Umaangat na si R-Zone for me. So, sana ma-maintain niya or matapos niya yung round 2 hanggang dulo ng malakas. Malinis silang naumanas. Yun ang grupo na wala ka. Habang kayo ng mga tulonggis mong kasama, mga proud na nagbibenta ng marijuana, mga adik. Ano? Album. Di hamak na mas makabuluhan mga gawa namin. May punto at impact. Sila gumagawa din ng album. Yung laman puro diss track. Tangina, may mga imaginary haters din kayo. Mga pabida ang galing.
Nagpo-post ka pa ng may niluluto kaming album. Kaso paglabas, hilaw pa rin. May Shit. niluluto kaming album. Tangina, Kaso bigat paglabas, may niluluto kaming album. Kaso paglabas, hilaw pa rin. Sobrang sabik mo sa atensyon, kunwari ka pa, wag nga kami. Gumawa to ng kanta, title, Will. Diss track niya yun kay Willie Revillame. Diba? Seryoso? Dinis mo si Kuya Will, tingin mo nakakabilib ka doon? 2 years ago, may 74 views. Tingin mo napakinggan niya yun? Boy, itigil mo na yung kaka-imagine mong may kaaway ka. Please stop. 2 taon na yung kanta mo, hanggang ngayon nag-aantay ka ng diss back. Sabi niya kay Cass, yung mga kasabayan mo nasa flip top na habang ikaw nandito pa rin. Kung di ba naman kupal at gago, minsan na nga lang magyayabang ng achievement pa ng ibang tao. Minsan na nga lang magyayabang ng achievement pa ng ibang tao. Sa isang battle mo, sabi mo marami kang, sa mga battle mo lagi mong sinasabi marami kang pera, walang hiya ka. May mga tao nagsabi sa akin tungkol sa katarantaduhan na ginawa mo sa Liga ng Dahagda. Oh, ba't parang namutla ka? Alam kong dala-dala mo tong issue na to everyday. Masyado ang personal pag sinabi kong kaya ka natanggal sa liga na yun kasi nang istapa ka ng 20k. Oops. Wala naman akong planong manghingi ng info kahit kanino para magamit. Kaso kusang nag-PM sa akin mismo yung mga taong may galit. Kaya pala may lyrics kang may pera sa rap game. Grabe yung racket. Estapador na nagpalusot na nawala daw kanyang wallet. Sabay banat ng mindset ba? Mindset. Hanep! Rumirich kid sa battle rap tapos nang istapa ka. Rumirich kid sa battle rap tapos nang istapa ka. Bigat talaga. Proud na proud sa kagaguhan tong Diyos. Oo, tong Diyos, tigas ng panga. Oo siya, putulin na natin yung kwento. Kung sino mga tao nagsabi sa akin para tilihin na lang nating sikreto. Pero ibalik mo na daw yung pera, sabi ni Kedo. Lahat ng sasabihin mo sa akin, puro invento lang. Di mo ko kayang patumbahin. Yung sa akin, puro totoo. Buong buhay mo itong dadalhin. Puro real talk yung dala ko. Alam ko, ramdam nyo rin, na dahil Diyos yung kaharap ko, di ako makakapagsinungaling. Galing! Ganda ng angulo na yun, tol. Pang-inang angulo yan. Di mo ko kayang patumbahin. Grabe yung linya na yun. Ang lakas nun. Yun yung pinakamalakas na line ni Arzone na narinig ko sa buong tournament. Sa akin puro totoo. Buong buhay mo itong dadalhin. Puro real talk yung dala ko. Alam ko, ramdam nyo rin, na dahil Diyos yung kaharap ko, hindi ako makakapagsinungaling. Tang-inan, lakas nun. Bahala ka sa buhay mo. Wala akong pake kahit ikaw ay ma-offend. Basta kaming lahat masaya sa buhay habang ikaw, mahal ka lang ng nanay mo as a friend. Loser! Bumuhay. Yung linya na yon, yun yung bumuhay sa round 2 ni ni Arzone. Grabe, ang lakas nun. Yun din yung pinakamalakas na crowd reaction na narinig ko sa battle na to, round 1 and 2. Ang lakas nun. Dahil Diyos yung kaharap ko, alam nyo, di ako makapagsinungaling. Angas nun. Tapos yung swag after niya i-deliver yun, nagkaroon siya ng momentum na okay, nakuha ko na yung round 2, parang ganun. Yung Diyos na panga, ayos yun, ang ganda ng laro niya doon. Ano pa, ang dami, marami din, naging siksik din yung performance ni Arzone. Yung performance ni Arzone, naging dragging kasi ang dami niyang inulit-ulit, nawawala-wala siya. Tapos ang daming mga punches na sumusuntok. So, to compare those rounds, yung round 2 ni Manuel tsaka yung round 2 ni Arzone, parehas sumusuntok yung mga setup. So, I think tabla ang ibibigay ko doon sa elements na yon, sa punches. Then, haymakers, I think lamang si Manuel sa haymakers, tol. Sobrang nagustuhan ko yung mga angles or references ni Manuel, naintindihan ko yon. Si Arzone naman, so para sa akin sobrang na-stretch yung angulo about sa grupo, sa no manas saka sa triangulo. Sobrang dami. Okay sana na ma-stretch niya or humaba yung ganong angulo, pero habang tumatagal kasi medyo parang
yung ibang reference or yung ibang angles is hindi na tumatama, no? Tapos kung napansin nyo, after niya mag-switch ng topic, dun pa lang tumama yung isang solid na suntok. Yun nga, yung sa sinungaling Diyos. Yun yung bumuhat sa round 2 ni Arzon for me. So, ito yung unang round na i-judge natin kasi nga yung round 1 disregarded. So, ang hirap, no? Pero mas nagustuhan ko yung performance ni Manuel sa round 2 at malinis din kasi. Malinis din yung pagkaka-perform, pagkakatawid niya ng ratings niya. So, I think deserve ni Manuel yung... Actually, dapat itatabla ko to eh. Ang hirap eh. Ang hirap. Pero, syempre, finals to. Kailangan natin maging strict sa mga... Especially sa performance. So, bibigyan ko ng 9 points si Manuel doon. 9 points si Manuel. Then, 8 kay Arzon. Actually dapat itatabla ko sa 9, no? Kaso nga lang sobrang sobrang halata or sobrang kita yung mga slip ups hindi naman siya nag-choke si Arzon, hindi naman siya nag-choke. Syempre slip ups kailangan nating makita yon. May slip ups, may stumbles, no? So ayun. Then siguro yung about yung reference or yung angulo about sa grupo medyo napahaba. So I think iniisip ko kung what if hindi siya nagstay sa ganong angle, nakapag-isip pa si Arzon ng ibang angulo, may mga ibang punches pa tatama, no? So nasayangan lang ako doon, kaya for me mas maraming mga punches na tumama talaga si Manuel doon kasi iba't ibang references, iba't ibang angulo, no? So ayun lang. Bakit hindi ko pinerfectan yung Manuel? Mas para sa akin kasi mas malakas yung naging round 1 performance niya. Then ayun pa rin yung reference ko, dapat iti-10 ko yun eh, yung round 1 ni Manuel. Pero dito sa round 1 feeling ko sa round 2 medyo hindi naging kaparehas ng round 2 niya. Although sabi ko kanina na okay lang ma-disregard yung round 1, iuulitin ko sa round 2 yung sinabi ko yun. Pero yung round 1 kasi ang daming haymaker eh, diba? Binilang ko yun, sabi ko parang 3. Tas yung mga punches, I think sabi ko kanina 5 to 6. Yung dito sa round 2 ni Manuel, andun pa rin naman yung mga haymakers, andun pa rin naman yung mga punches, same pa rin naman ang energy at aggression, stage presence, pero mas nagustuhan ko yung round 1. So binaba ko lang ng kahit konti yung round 2. So binigyan ko ng 9 to. Si Arzon, mas nagustuhan ko yung performance ni Arzon sa round 2 compare sa round 1, even hindi niya natapos yung round 1. Mas malakas yun. Mas malakas yung round 2 ngayon. Pero dahil nga nagkaroon ng stutters, stumbles, slip ups, binaysan ko ng isa. So ayun na. So 9-8 in favor of Manuel. Ito guys, ulitin ko lang, kung naitawid ni Arzon ng maayos yung round 2 niya, itatabla ko yon. Ang lakas ng linya na yon, yung Lord Sinungaling, yun talaga yung bumuhat. Pero finals, ang hirap mag-judge ng finals. So yun, Manuel ako dito sa score na 9-8. Dikit lang. Shut the fuck up! Estapador daw ako! Kumuha pa ng angle kasi di siya uubra. Tinatawag nyo akong estapador porque sa mula pa lang ng tour na ako yung kumukubra. Sabi, dinamay pa yung wheel na truck. Nagmamagaling. Pagmumukay kitang tanga. Contestant ang wawawin. Ey! Lupit mo pala. Bagay sa'yo yung ganyan. Yung di ka na nagsasalita. Pangbato nyo sa Rizal? Hindi pa yung konkreto. Pangbato nyo yan? Mukhang maghahalo ng simento. Paawa ka pa. Dapat tatay mo natutong mag-condom. Magti-30 ka na lahat-lahat. Komportable ka pa din sa pagpapa-comfort. Ang sakit no, ako na pinapaboran ng tinuturing mong home court. Puro ka kasi kahol, kaya ka dinodog show. Imbis galingan, panaiiyak, pinipil pang MMK, iyong bayan pinahiya. Piyok ni Easy Meal sa NBA. Inuna mo mag-demand. Ulit. Imbis galingan, panaiiyak, pinipil pang MMK, iyong bayan pinahiya. Piyok ni Easy Meal sa NBA. Inuna mo mag-demand. Wala sanang kaso. Galing. Kaso gusto mo umangat. Nandi mo tinatrabaho. Pike, ito yung gusto nyo mag-jump. Dapat nga dyan pinapatikom.
Ang maaalala lang sa'yo kung paano kita binabaon sa limot. Di mo ako mananakawan. Panalo ginawa ko ng bisyo. Mararab mo lang yun pag sa judges pinahilot. Rab hilot. Okay. Monday.com is the Okay. Ayos yun. Ayos yung laro niya doon. Huwag mo ko angasan. Baka makalimutan kung paano maging mabait. Yung trip nyo ng no manas, spin na battle. Kung kanino matutok, titirahin sa puwet. Yung trip ng asol ay asol. Gay shit, homo. Yung fetish nyo, parang skill set nyo. Same thing, bottom. Nandamay na naman. Minus points yan sa battle. Malamang, kulang ka pa. Kaya naganap ako ng challenge. At anong pinagkaiba? Battle challenge, okay? Yung pang-atake. Ako nandamay sa sulat. Kayo nagdamayan sa angle. Bahit kayo, champion to! Mukhang maglalabsong sa rap contest! Bahit kayo, champion to! Na kahit finalist mukhang audience! Ipapamukha ko sa'yo sa round 3 na hindi ka pang sulugan prospect. Nakatadaan ako kay Luni Calvo na masakop yung liga niya ng long hair! Butas palad ng Diyos! Pero sa pagkuha ng panalo, di mapipigil. Abot kamay ko kampiyonato at yun lang ang butas mong masisilip. Anong Arson? Champion! Grabe. Yung pangarap mong binubuo ay wawasakin. Karayom lang ng Arson, yung champion. Pero yung titulo, tugma sa akin. Now, what's up, putang ina? Body bag time. Ay, muling barat! Ang lakas. Ang lakas ni Manuel Yarawa. Putang ina, wala akong masabi sa round 3 ni Manuel. The strongest round. Even i-count natin yung round 1. Even i-count natin yung round 1 ni Manuel, ito pa rin yung pinakamalakas na round ni Manuel, no. Para sa akin yung round 1 yung pinakamalakas kaso na disregard. Then para sa akin kumonti lang ng onting-onti lang ng power yung round 2. Pero pagdating sa round 3, grabe. Overpower tol. Ang lakas. Yun lang yung sabi ko. Ang daming angles, ang dami talagang angles, ang daming references. Yun talaga, I think, yun talaga yung nagpanalo din yung mga setup, sumusuntok. Too many to mention, guys. Hindi ko na kayang i-mention lahat ng mga punches or lines na nagustuhan ko, pero sobrang siksik. And ito yung pinakamalakas na Manuel na napanood ko. Deserve ni Manuel yung nasa finals. Deserve ni Manuel yung spot sa finals. Pinatunayan niya. Ang galing, bawing-bawi, no? Kung yung performance sa round, performance niya sa semifinals is hindi naging ganun kalinis. Grabe naman yung bawi niya sa finals. And then deserve. Ang dami ko nagustuhan na lines, pero sorry, hindi ko na ma-mention isa-isa. Solid. Ang lakas ni Manuel, tol. Ang lakas. Arzone, kailangan bumawi ni Arzone. Arson! Go! Hindi daw siya nakakapektuhan, matigas daw dibdib niya. Pero nirebat yung 20k ni Kuya. Iyakin ang puta. Okay lang. Sabi niya kay Apollo, pangalan mo, JR. Parang di pinag-isipan ng magulang. Tol, nakakagulat. Nakakahiya naman sa pangalan mong Manuel na may junior pa. Sinong may magulang na walang utak? Manuel Junior? Payag ka nun? Hindi ka binigyan ng sariling pangalan, ginaya na lang yung sa tatay mong tanga. Alam mo kung bakit? Kasi gusto niyang lumaki ka rin walang silbi, kagaya niya. Manuel Junior? O diba may JR ka din? Supot ka pa pare. Manuel Junior, tangin ang pangalan niyang tunog pa hinante. Feeling pogi ka, diba? May linya to, sabi niya. Natalo ka sa matching. Paano pa kaya sa machiks? Tanginang gwapo! Tawag mo sa sarili mo machiks? Machiks? Kapal talaga ng mukha mo. Okay. Machiks? I think narinig ko na yon. Narinig ko na yun kay Sinyo. No? Sinyo versus Tipsy D. Yung machiks na ano. Kapal talaga ng mukha mo. Siya! Si Lord Manuel. Tumatag live sa internet pero sa tunay na buhay weak. Pag-gangsta-gangsta ka, tapos nagsusuot ka ng jacket na kulay pink. Pag-gangsta-gangsta ka, tapos nagsusuot ka ng jacket na kulay pink. May nalalaman ka pang Lord sa pangalan? Gusto mong tawagin kang idol?
Kahit magkita tayo sa simbahan, di kita gagalangin, sasampalin pa kita ng Bible. Nagpahaba ka pa ng buhok, lalo kang nagmukhang taga-bundok, hayop ka. Puro kuto ka naman. Sa sobrang dami mong kuto, nakakadiri kang kutusan. Welcome sa round 3. Mahinang talunan. Di ba bata ka nung ermetanyong si Xerxes? Dakilang batukan. Alipin ka lang ng boss. Iyo pang kinalulugod. Akala ko ba ikaw ang Diyos, ba't may sir kang sinusunod? Lahat ng sabihin ni Xerxes sinusunod. Wala siyang inuurungan. Akala ko ba may 10 utos ang Diyos, ba't itong Lord inuutusan? Bata ka din ni Dop at Ori. Ayos Di ka yun. sinasama sa tambayan pag wala kang dalang Coke at Yossi. Homeboy, dapat pinapaalis na to. Sarap mo sapak-sapakin kahit hindi ako galit sa'yo. Laban mo kay NJ sa Suprema. Nag-choke to, tas naglabas ng cellphone sa eksena. Ginagaya niya daw si Akatataklas. Napatunayan mo na, pre. Tamang naglalabas ka ng copy. Copycat ka kasi. Pinagsigawan niyo pa. Sabi niya po, wala akong pake sa inyo. Papasahin ko to. Tangina, pinagsigawan niya pa. Ganyan talaga mga bobo, pag walang kodigo, hindi makakapasa. Online class pa. Ay. Nakaka-copyright ako kay TM eh. Pasensya na Boss Ryan. Pasensya na Boss Ryan. Bawi ako sa next na mga review ko sa FRBL. Kodigo, hindi makakapasa. Online class pa. Sinabihan mo pa si Blaser na top 7 ng FRBL. Bakit ikaw? Wala kang ranggo kasi banu ka na artist. Bitter ka sa mga top tier ng liga, palibasa yung pangalan mo nasasama lang sa watchlist. Tama, bitter ka sa mga top tier ng liga, palibasa yung pangalan mo nasasama lang sa watchlist. Siya daw ang Diyos na bumaba sa lupa. Isa lang ang sagot ko. Sinadya kitang antay yung bumaba sa lupa para ibaon ko. Pag nagpakita na daw yung Diyos, may mamamatay na. So ikaw pala yung taga-sundo. Sure ka, bro. Kung itong Diyos ang susundo sa akin, tibali na lang, magkukommute na lang ako. Hindi uubra sa akin yung estilo mong makaluma. Wala rin yung bigat. Outdated na yan sa data mo, parang pana at sibat. Gusto mo ako masilat? Siya daw ang tatalisod sa akin, aba mali yan. Hindi ako madadapa sa hindi ko naman kapatiran. Nagbibigay ka pa ng peking apiran. Gusto mo ba ako mapusoy? Galaw mo pang plastikan, huli ko galawan mo abnoy. Hindi mo ako matutulongges sa kaplastikan tong heavyweight na nag-aapoy. Oo, mabigat at mainit, tas pinaplastic mo, ayan, nabutasan ka tuloy. Ako naman magsasabi sa yung itigil mo ng kakagamit sa rap. Wala kang pakinabang. Wala kang pakinabang. Sasabihin mong passion mo to Lord. Ano ka, nasisiraan? So ito pala yung passion of the Christ. Pues makikita nga yan. Tamang passion of the Christ kasi bago mamatay tong Diyos, ipinahihirapan. Mula kay Manda Manuel, Chanel at Lord Manuel, kayo yung mga natalo sa pinale at hindi nag-champion mga sir. Sa pangalan pa lang, kitang-kitang pagdating sa dulo, kayo yung nagtatapos sa L. Taon ko to, lahat sunong nagmatapat sa Arson. Mangunguna tong R pagkat Rizal pa rin ang magcha-champion. Hindi ka malakas, hindi mo yun alam kasi wala kang common sense. Pinakita yung dahas patay matapos kombohin, mga komento lalabas. Pag nabasa, no offense, yung sa akin ay congrats, sabang sayo ay condolence. Kaya oras na mga hurado, simulan na ang paghuhukom. Lahat ng pumusta kay Lord Manuel, magpapasko kayong mga gutom. At ikaw, tangina ka, dinaan lang kita sa kulit. Pagtapos mong batalo ngayon dito, rugby boy ka na ulit. Magkailan pa sa laban na yan! Yo! Ay, shit. Okay. Nagkulang, guys. Nagkulang si R-Zone. Ang ganda ng performance ni R-Zone sa first round ng Tourna, second round ng Tourna, semifinals. Pero pagdating sa finals, hindi malakas naman pero nagkulang, no? Or sabihin natin hindi naging effective yung ginawa ni R-Zone. So ayun yung naging story ng 1 up 3 ni R-Zone. Hindi siya naging consistent
from first round ng tour na hanggang finals. At hindi rin, ayun, ang dami ring slip-ups, tol. Ang daming slip-ups, ang daming stumbles. At isa yon sa mga nakita ko. Nagkulang si Arzon. Ayun lang yung masasabi ko. Compare kay Lord Manuel. Kung isasama natin yung round 1 ni Manuel, nakuha niya. Nakuha niya yung consistency from round 1 to 3. Pero dahil nga disregarded na yung round 1, yung round 2 and 3, grabe, sobrang lakas. Bibigyan ko ng 10 puntos yung Lord Manuel sa round 3. Sobrang lakas nun. I think yung round, real talk, yung round 3 ni Manuel, feeling ko enough yun para matalo yung round 2 and 3 ni Arzon. Ganun kalakas yung round 3 ni Manuel, no? Even may line na malupit si Arzon dun sa round 2 niya, yung Diyos sinungaling, Diyos mapanga, ganun. Even may ganung line. Sa sobrang lakas ng round 3 ni Manuel, sa sobrang lakas ng aggression niya, yung stage presence niya, feeling ko enough yun para matalo niya yung round 2 ni Arzon tsaka yung round 3 na pinakita ni Arzon ngayon. So, ayun, bibigyan ko ng 7 points si Arzon sa round 3. Hindi to yung Arzon na in-expect ko, guys. Malakas na Arzon yung inaantay ko, no? Pero nagpakita yung Arzon na yon sa round 2, kaso nga lang may daming slatters, daming slip-ups. Then, nangyari ulit yun sa round 3, plus dapa pa siya ng ilang beses. May mga punches din na hindi na tumatama gaano. So ayun yung story, and para sa akin Manuel yung round 2 and 3. So 19 sa 15. 19 versus 15 ang naging score. 8 tsaka 7. Actually dapat iti-10 ko na yung round 2 diba? Pero hindi, 9 pa rin yun. So ayun, rounds 2 and 3 Manuel champion, Manuel. So alam naman natin, no, before mag-start yung review ko dito, sinabi ko na sa inyo na alam natin na ang nag-champion dito si Manuel, pero kailangan nating tignan or i-review kung ano yung naging story ng Battle MC, ng mga Battle MC dito. So ayun, nakita ko na, and para sa akin nagkulang si Arzon sa effectiveness, no, hindi naging effective yung mga returns niya dito, or hindi naging ganoon ka-impactful yung mga sulat niya. So ayun lang. 2 and 3, 19 to 15, Lord Manuel. Yo! Flyweight of Battle League! Ang laban, Lord Manuel versus Arzon. Magingay, isang best para sa laban na iyon! Grabe, sobrang init nila, nagkaroon ng default ng round 1 nila, kaya round 2 at 3 na lang pinagbasehan namin, kita nyo naman sa video. Yun, para maraming salamat muna kay Splice 1, sa Lady Boss, lahat ng mga liga, ang pulo, maraming salamat sa Flip Top, sa Sunugan. Putang ina. Pero, ang bota ng Urado, 4-3! Ang champion, Lord Manuel! Prepare for your happy even after. 4-3. Okay, so kailangan ko pakinggan yung dito, yung opinion ng mga judges. Dikit, no? Let's see. Tayo na, nakaka-excite to. Napakahirap i-judge ng battle na to. Sa puso gusto kong iboto. Ako yung isa sa mga bumoto kay Arzon, pero sa puso gusto ko talagang iboto si Lord Manuel dahil deserve niya eh. Actually, kung yung round 1, hindi natin i-default yun, malinaw niyang makukuha yung buong battle. Pero kinakailangan kong kalimutan yung napanood ko sa round 1 para i-judge yung battle sa patas na paraan. So ganito ang nangyari. Nagkaroon ako ng mga criteria sa hindi ko pala ginudge yung battle per round, ginudge ko yung battle entirety, kabuuan, kasi pwedeng maging tie kung round 2 or round 3, makuha nila even, di ba? So, consistency, tinay ko sila dahil sa tingin ko, patas nilang napakita na consistent sila sa mga bara nila.
2 and 3 lang to, nililiwanag ko, ika-cancel out natin yung nangyari sa round 1 para mas sigurado. Delivery, tinabla ko rin, sa tingin ko mas preparado sila in terms of delivery. Walang meron mang mga inuulit na linya, pero sa tingin ko hindi dahilan yun para masabi natin stumble or stutter sa bawat kabilang panig. So dalawang elemento na yung tabla. Pangatlo, angle. Sa tingin ko mas naging epektibo si Arzon sa paggamit ng mga angulo. Hindi naman mas naging epektibo. Mas marami siyang nagamit na angulo laban kay Lord Manuel. Pero sa haymaker, sa aspeto ng haymaker, mas malakas Lord Manuel doon, men. Mas marami siyang na mga malalakas na sapak. Kumbaga sa medium, 'di ba? Sarami. Pero sa haymaker, mas malakas tayo kay Lord Manuel. Bali 1-1 na tayo sa element. Being well-rounded, tinabla ko sila dahil kaya nilang magpakita ng iba't ibang estilo. Hindi sila nag-stick sa isa. So 3 aspeto na yung tie, tig-isang aspeto sila na naboto ko. Next ko, styles showcase dun sa battle. At ko mas maraming na-showcase na estilo si Arzon dun sa battle. Dahil sa tingin ko, nag-stick si Lord Manuel kung saan siya mas comfortable na estilo. Totoo. So, mas nagtiwala siya doon, pero sa tingin ko, si Lord Manuel ang mas nag-explore sa kanila, which is mas naging effective sa finals, lalo na sa finals. So, 2 aspeto kay Arzon, 1 aspeto kay Lord Manuel, 3 na sa tie. 2-bar setup, mas mahalaga yon, binigay ko yun kay Lord Manuel. Yes, kasi kung mapapansin nyo, 4-bar setup, si Arzon mahilig, paulit-ulit, 4, 3, pahinga, sabay suntok sa pang-apat. Unlike Lord Manuel, mas marami siyang tumama every 2 bars. Yun yung sinasabi ko sa inyo guys kanina, no? Sa setup pa lang ni Manuel, may suntok na. Minsan nga 1 bar lang, tumatama pa sa kanya. So, 2 na kay Lord Manuel, 3 kay Arzon, 3 sa tie. Composure siguro, hindi ko sinasali yung composure sa aspeto kapag non-tour na, pero dahil tournament to, sa tingin ko bilang isang kampiyon dapat na magkaroon ka ng isang composure sa battle. Magandang composure sa battle. So, sa tingin ko mas nadala ni Lord Manuel yung composure na yun at deserve na sa kanya ko ibigay yung aspeto na yun. So, 2-2 sa aspeto, 3 sa tie. Humor sa tingin ko nakuha ni Lord Manuel yung humor doon kasi maraming bumabars, maraming bumapunchline, pero sa tingin ko yung humor kung mag-humor si Arzon sa tingin ko pilit pa pero sa tingin ko yung pagiging natural agree. Yung humor kay Lord Manuel napaka-natural lang ng pagpapakita ng humor sa battle. Agree. So 4 kay Lord Manuel, 4 kay Arzon, effectivity binigay ko siya. Kinakailangan ko siyang ibigay kay Arzon yung effectivity. Dahil sa nangyari ay ka-cancel out natin yung round 1. Sa tingin ko mas naging epektibo yung estilong ginamit niya kumpara sa estilong ginamit ni Lord Manuel sa kanya. So 5-4, yung rebattles tinay ko dahil may isa lang silang rebuttal. I-add ko dito, so naging 5-4, tapos 4 na tie, 5 yung kay Arzon, 4 yung kay Lord Manuel, 4 yung tie. Anticipated ko yung time range. Before pa yung match-up, alam ko na susunod sa oras si Lord Manuel. At lalampas ng kaunting oras si Arzon. Depende base sa mga previous match-up, previous battles nila, alam kong gagawin nila parehas yung time range na yun. Pero if you cancel out those time range, yung duration, pangit manalo ng sumunod ka lang sa oras, alam mo yun. Tapos pangit naman, matalo ng konti lang naman yung nilamang mong oras. So nahirapan ako sa puso ko, gusto kong iboto si Lord Manuel dahil deserve niya, lalong-lalo na yung round 1. Pero dahil kinakailangan natin i-cancel out yung round 1, ang naging judging ko sa 2 battle, Arzon. Salamat. Okay. Yo, Zaki. Sobrang hirap i-judge yung battle na yun. Ang hirap mamili kasi 2 rounds lang. Hello? Ang ganda nung breakdown ni Razik. Nagustuhan ko kasi magkaiba kami ng vote. Pero sabi nga niya kung susundin niya yung puso niya, Lord Manuel yun. No? Pero binoto ko Lord Manuel. Sa round 2 na kasi yung basehan kasi nag-aaway sila ng round 1 Kumbaga, mas madali sana i-judge. Kumbaga, mas malinaw sana kung kompleto yung all 3 rounds Pero nung round 1, hindi ko isasama to sa judging Pero round 1, kay Lord Manuel na yun. Kasi sabi ni Arzon, patapos na yung round niya. Wala pa siyang moments nun Tama. Walang lumalanding. Marami siyang punchlines, walang lumalanding. Tama. Pero di nga kasama yon. So sa round 2, Lord Manuel, still the same. Simula pa lang ng round, may reactions na, nakakapuntos na, tumatama na yung suntok niya.
habang kay R-Zone, sa late na part ng rounds niya, which is yung 3-minute mark, 3 to 4 minute na. Kumbaga, yung angle niya, yung stapa angle, yung yung mga effective na punchlines niya, nasa dulo, na which is late na para sa, kumbaga, imbis na earlier sana, para mas nakaw niya. Alam mo yun? Kaya, tapos ito pa yung kay Lord Manuel, precise, saktong-sakto sa oras. At yung buong 2 minutes na yun, talagang nandun lahat ng suntok. Siksik talaga. Kumpara kay R-Zone na parang simula ng round niya parang tahimik muna, walang lumalanding. Tapos bandang dulo. Patapos na sa kanan na nakuha. Yes, yun nga. Yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. So round 2, para sa akin nakuha ni Lord yun. Round 3, feeling ko malinaw na eh. Malinaw na kung sinong nanalo eh. Kumbaga debatable na lang, para siguro tabla siguro iniisip ng tao o ano man. Pero round 3 still the same. Yung round 1, round 2, round 3 ni Lord, parehas. Kumbaga sakto sa 2 minutes, nandun lahat ng punchline, nandun lahat ng suntok. Tama. Kuha niya lahat yung tao. Tapos yung kay Arso naman flat. Round 3 niya. Yes, para agree. sa akin although may mga punchline siya, hindi lang talaga hindi ganun ka, hindi ganun ka pasok. Hindi niya naging pa times 10 yung effect ng punchline niya. So, yun, pangit lang yung nangyari na nag-away sila sa first round. Siguro mas maayos na, mas malinaw na judging yung mabibigay namin kung hindi nangyari yun. Pero yun na nga, nangyari na. Pero para sa akin, Lord Manuel lang nanalo. Ang lakas ni R-Zone, putang ina. Sana nga lang talaga hindi nangyari yun. Congrats sa nag-champion at props kay R-Zone para sa magandang laban. Okay. Joe Gray, Agree ako doon sa lahat ng sinabi ni Zaki. Music. Congrats sa kanila. Ang boto ko, Lord Manuel. Again, unfortunate yung nangyari na yun kasi nakadagdag siya sa pagpapahirap ng judging namin sa battle. Again, hindi ako fan ng mga ganong senaryo kasi may ibang lugar para sa mga ganyang pisikalan sa mga ganyang shit. Hindi to combat sports rap to. Kahit dala mo dapat yung angas mo, dapat compose ka pa din. So, enough naman na punishment na siguro kay Lord Manuel na tinanggal yung round 1 kasi para sa akin panalo siya dun ang lakas nung entry niya, ang lakas nung bungad niya. Talagang na-cover niya ng presence niya, ng pagdadala niya, ng pag-construct niya ng bars. Siya yung pinaka definition ng efficient, men. Sa bawat rounds niya, 2 and 3, wala siyang sinayang na oras, walang dead air, walang dull moment. Tama. Kaya sulit. Hindi ko disregard yung quality ng sulat ni R-Zone kasi championship level din yung quality ng material niya. Kaso nga lang, iba yung pagkaka-construct niya. Setup niya medyo mahaba, extended, hindi kagaya nung kay Lord Manuel na kahit sa gitna pa lang ng punchlines, meron ng karga. Pero pagdating sa dulo, mas nado-double down pa. Kaya ayun yung ayun yung parang pinaka-defining factor sa akin. At lalo 2 rounds lang yung ginudge namin. Kahit ibigay ko ng round 2 kay Lord Manuel, round 3 kay R-Zone, hindi magtatay, so babagsak siya sa preference ko kung kanino yung mas preferred kong performance overall. At nakuha ni Lord Manuel. Tama. Again, walang pangit na pinakita din si R-Zone. Pangit yung nangyari kanina, pero congrats pa rin sa kanila, men. Ayos, ang ganda rin nun. Yo, Apollo. Katulad ng sinabi ng ibang judge, di namin sinama yung round 1. Kung babase ako ng per round, magiging tabla yung battle. Kasi round 2, nakuha yun ni dahil dun sa linya. Tapos round 3, malinaw na kay Lord Manuel. So, bumase ako sa mga maliliit na detalye ng battle. Yung time limit, tsaka yung mga starter ni R-Zone, talagang malaking kabawasan yun para sa akin. Sa mga ganong kadikit na battle, yung mga ganong maliliit na details, kailangan talaga namin silipin para makapili kami na kung sino yung nanalo. Round, tsaka parehas naman sila sa presence. Sa material, feeling ko lang medyo matagal demanding sa akin yung mga suntok ni R-Zone. Although tumatama siya sa mga setup, tumatama. Ang kaso lang, yung kalaban niya, sunod-sunod na punches, walang tigil. Kumbaga, hindi siya nagme-menor. Talagang nakakwatro lang siya.
ayun, yung maliliit na details, siguro na-explain na ng ibang judges. Pero sa akin, doon ako nag-focus sa maliliit na details ng laban. Katulad ng stutter, tsaka ng, ng stumble, tsaka time limit. Dahil tournament to, final, sobrang dikit ng laban, nagme-make sense sa akin yung mga ganong kaliit na bagay. Pero, material-wise, ang ganda parehas, maganda yung pinakita. Although, yung round 1, hindi namin tinetolerate yun. At na kahit isang battle rap, hindi tanggap yung ganong pangyayari. Pero nangyari na yung nangyari, kaya kailangan namin mag-desisyon. Wala kaming ibang choice kundi mag-desisyon. Kaya binoto ko para sa akin si Lord Manuel. Pero congrats, Arson. Props sa ginawa mo. Sobrang solid pa rin ng finals. Okay, malinaw. That's binoto ko si Lord Manuel. So, sabi na ng ibang judges, no? So, yung round 1 niya is, kumbaga default yung tabla. Dahil nga dun sa commotion na nangyari. And then, ang deciding, kumbaga round 2 and 3, yun na lang yung bibigyan namin ng justice na rounds. So, pwedeng, sabihin natin pwedeng manalo si Lord Manuel sa round, si Arson sa round 2, si Lord Manuel sa round 3. Pero yun nga, dahil tournament to, which is pwede naman ang ibigyan ng draw. So tournament nga, so ang yun, ginawa namin kung sino, ako sa preference ko, kung sino yung mas better, and then kung sino yung mas effective sa buong battle na yun. Ginudge ko siya as battle, hindi na per round. Kasi yun nga, kung i-judge mo siya per battle, hindi mo na siya mabibigyan ng una, hindi ka na makakapili. Pangalawa, kung sino yung dapat. So, ginudge ko na siya as a whole. So yun, so binoto ko si Lord Manuel kasi yun nga, una yung mga, kumbaga yung sunod-sunod na suntok na pinasok niya. Sunod, kumbaga yung maririnig mo like, siyempre ngayon, di ba? Kumbaga, normal mo na maririnig yung iba, pero sa kanya, like, makakapagbigay pa rin siya ng snap sa utak mo. Okay. So yun, si Arzo naman, 4 bars setup. Kaso yun nga, medyo matagal lumanding yung punches ni Arzo. Yun nga compared kay Lord Manuel. Minsan si Lord Manuel may 1-2 na punches pa na kumbaga, hinahain sa amin. So, yun lang yung mga naging, kumbaga, deciding para sa akin. Compare dun sa performance ni Arzon tsaka sa performance ni Lord Manuel. Tsaka yung performance ni Lord Manuel, kumbaga pag tapak niya sa stage, alam mong ramdam mong ready siya. Ramdam mo kahit wala yung, kahit ilagay natin yung round 1, nilalagay natin yung round 1 para sa akin, Lord Manuel yun. Pero yun nga, dahil sa commotion na nangyari, so ginudge namin yan, napag-desisyon na i-judge as a draw. And then, so para sa akin, para mabigyan ko ng justice yung battle, so ginudge ko na siya as a whole, yung 2 and 3. So para sa akin, napili ko doon si Lord Manuel dahil nga sa atake na ginawa niya. And then si Arzo, yun nga, medyo, kumbaga, si Lord Manuel naka-climax na kagad, si Arzo medyo parang Yes. Yun, Lord Manuel. So, last judge. Yo, araw. Binoto ko si Arzon. Kung babasihan ko, kung isasama kayong round 1. Round 1 is for Lord Manuel, kitang-kita naman. Round 2 naman ay kay Arzon. So bumasi na lang ako ng round 3. Kinountod ko pa rin yung round 1 kahit may medyo bullshit na nangyari. So kaya binoto ko si Arzon. Mas feeling ko lang na mas maganda talaga yung ender nitong Arzon. Pagdating sa last 5 rhymes ata yun, mas maganda yung mga pinakita niya doon. Mas effective yun para sa akin kumpara kay Lord Manuel na hindi masyadong heavy yung ender niya. Kaya ang binoto ko talaga sa last round si Arzon. Pero yung round 1 kay Lord Manuel and round 2 kay Arzon yun. So round 3 ako bumase para lang sa akin mas effective yung ender ni Arzon. Binoto ko si Arzon na ang pinagbasihan ko na lang. Arzon is JD. Malakas yung round 2 niya. Tapos mas malakas din yung round 3 ni Manuel. Sabi na yung para sa akin. Ang pinagbasihan ko na lang kung sino mas malakas. Kumbaga sa round 2 naman ni Arzon, 10-8. Sa round 3 ni Manuel, 9-10. So lamang lang ng isang points para sa akin si Arzon. Pero hindi nangyari yung mga dapat mangyari. Feeling ko, malinaw na Lord Manuel talaga yun. Pero yun nga, nangyari na yung mga nangyari. Pinagbasihan na lang yung 2 tsaka 3. Kaya binoto is Arzon. Peace. Okay. Sobrang ganda ng finals na to. Grabe. Sobrang sulit ng
ng panood ko sa battle na to. Even ngayon ko pa lang to napanood, and sobrang deserve ni Manuel na siya yung mag-champion, and sobrang sayang para kay R-Zone na hindi siya naging, para sa akin lang naman, hindi siya naging ganun ka-effective unlike sa mga na-review ko sa kanya before. So kung papipiliin ako, pinaka gusto kong performance ni R-Zone is yung laban niya kay Kedo, no? Kung papipiliin ako na yung R-Zone doon sa Kedo versus yung Manuel dito sa finals, pili ko dikit pa eh. Sobrang dikit kung ganun, no? Or possible pa makuha ni R-Zone yung championship. Pero ayun, it is what it is. Sobrang lakas ni Manuel. Kung ano yung mga nasabi ko kanina, nasabi rin ng mga judges. Yung sabi ko na sa setup pa lang may suntok na si Manuel, 'di ba? So yung sinasabi ko rin na kay R-Zone yung mahina yung umpisa, then palakas ng palakas, nasabi rin yon. So props sa atin, nakita natin yon. And ayun, congrats Manuel sa pagiging champion ng 1UP3. So meron na tayong na-review na 3 tournament sa FRBL. Raffian sa season 1, Dave Denver sa season 2, then Manuel sa season 3. So ngayon, looking forward tayo sa 1UP4. Tignan natin. Ang dami nagre-request na judge, sana ma-review si Kilua. So let's see. Tignan natin kung kailan natin ma-review yung 1UP4, pero hindi pa naman kasi tapos yon. Actually gusto ko nang ipagdikit, pero wag muna. Ang dami ko pang assignment. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. And I think balik tayo sa flip top. Ang dami kong gustong panoorin doon, no? So, yun. Kita-kits tayo doon, guys. Ang battle sa flip top, yung Zaki vs. Kieran, panoorin natin. So, yun. Kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out. Congrats, Manuel.